Araw-araw, ang dami nating pinakikinggan, di ba? Boses ng boss natin, ng pamilya, ng mga kaibigan, at lahat ng ingay sa social media. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isang boses na mas mahalaga sa lahat ng yan? At ito pa yung madalas nating hindi naririnig. Ang boses na galing sa loob mismo natin. Ito ang mga bulong ng sarili nating katawan. At ngayon, sabay nating tutuklasin kung paano ito pakinggan. Isipin mo, paano nga ba? Paano kung yang parang ordinaryong sakit ng ulo o yung pakiramdam na palagi ka nalang pagod ay hindi lang pala basta-basta, na hindi lang to part of life? Paano kung ang mga simpleng bagay na yan ay yun na pala ang unang senyales, yung desperadong bulong ng katawan mo na nagsasabing, "Teka, may mali." So para mas maintindihan natin to, may ipapakilala ko sa iyo. Kilalanin natin si Juan. Si Juan pwedeng kapitbahay mo, katrabaho mo, o baka nga si Juan ay parang ako o parang ikaw. Isang taong masipag, laging busy, maraming pangarap. Tara, pakinggan natin ang kwento niya dahil baka sa huli, ma-realize natin na kwento rin pala natin to. Paano ba nagsimula ang lahat? Well, nagsimula to sa isang maliit na bagay na halos hindi mo mapapansin. Isang bahaging kirot sa batok niya tuwing hapon. Yung tipong dumarating tapos nawawala. Isang bagay na napakadaling isang tabi, napakadaling kalimutan. Ang unang reaksyon niya, pagod lang to sa trabaho, bulong niya sa sarili. Kulang lang siguro to ng kape. Sound familiar? Ganyan din tayo, di ba? We rationalize, gumagawa tayo ng excuse. Kaya pinagpatuloy lang niya yung ginagawa niya. Kinukumbinsi ang sarili na lilipas din naman. Kasi let's be real, sino ba ang may oras para sa isang maliit na kirot? The grind must go on. Pero teka, let's pause for a moment. Maging honest ka sa sarili mo. Ilang beses mo na bang sinabi yan? Pagod lang to, stress lang to. Ilang beses mo nang binaliwala ang bulong ng katawan mo dahil mas importante ang deadline, ang trabaho, ang mga problema, at dito na nagbabago ang kwento. Kasi ito ang kailangan nating tandaan. Ang isang bulong na paulit-ulit mong binabaliwala, hindi yan mananatiling bulong magpakailanman. Unti-unti, lumalakas ito, nagiging sigaw. At sa kwento ni Juan, yung maliit na bulong na yon, malapit nang maging isang malakas na unos. Tingnan natin kung paano to nangyari, step by step. Unang linggo, nagsimula sa paulit-ulit na sakit ng ulo. Okay, simple lang. Pero pagdating ng ikatlong linggo, naging palaging pagod at pagkahilo na. Pagkalipas ng 2 buwan, yung katawan niya ayaw nang magpahinga. Kahit anong pilit niya, hirap na siyang makatulog. Hanggang sa isang araw, sa ikatlong buwan, bumigay na lang ang lahat. Yung maliit na kirot sa batok, naging high blood pressure na pala. Yung simpleng pagod na uwi sa chronic fatigue at matinding anxiety. Lahat ng senyales na binaliwala niya, nagpatong-patong at sumabog. Ang katawan niya, hindi na bumubulong. Sumisigaw na ito ng tulong. Nakakatakot, di ba? Pero ito ang katotohanan. 70%, isipin mo yan, 7 sa bawat 10 ng malubhang sakit, mula sa sakit sa puso, high blood pressure hanggang diabetes, nagsimula lang bilang mga simpleng bulong, mga warning signs na kung napakinggan lang sana natin ng mas maaga, pwedeng literal na magligtas ng buhay natin. The numbers don't lie. Ang punto ay, kailangan na nating magsimulang makinig. But here's the good news. Hindi pa huli ang lahat. Hindi para kay Juan at lalong-lalo na hindi para sa'yo. May paraan para muling buuin ang koneksyong yan at ito ang pag-uusapan natin ngayon, ang sining ng pakikinig. And remember, this is not magic. It's a skill. At tulad ng kahit anong skill,
kaya mong matutunan. So, paano ba natin ito gagawin? 3 simpleng hakbang lang. Una, huminto. Yes, I mean literally stop. Kahit 5 minuto lang, itigil mo muna ang pag-scroll, ang trabaho, ang pag-alala. Pangalawa, feel. Scan mo yung katawan mo mula sa dulo ng daliri ng paa hanggang sa tuktok ng ulo mo. May masikip ba? May kakaibang pakiramdam? Ano ba talaga ang nararamdaman mo? At pangatlo, at ito yung pinakamahirap pero pinakamahalaga, tanggapin. Kung ano man ang nararamdaman mo, tanggapin mo to ng walang panguhusga. Bawal na yung, wala lang to. Ito ang pinakamahalagang aral. Ang paggaling, hindi nagsisimula sa gamot. Nagsisimula to sa pagtanggap. The moment you acknowledge that what you're feeling is real and valid, dun mo palang mabibigyan ng pagkakataon ng sarili mong gumaling. Okay, so marunong na tayong makinig. Ang next level, paano natin iintindihin ang ating nararamdaman? It's like learning a new language, di ba? Paano natin ide-decode ang mga mensahe ng ating katawan? Halika, tignan natin ang ilang common examples. Ito yung ilang mga karanimang senyales. For example, yung paulit-ulit na sakit ng ulo. Bago ka uminom ng painkiller, tanungin mo muna ang sarili mo. Sapat ba ang tubig na nainom ko today? Kamusta ang tulog ko kagabi? Yung palaging pagod, hindi yan sign ng katamaran. Baka yan ang sign na kulang ka sa tamang nutrisyon o na yung katawan mo sumusuko na sa stress. Ang pananakit ng tiyan, ang paninikip ng dibdib, madalas physical na yan na resulta ng emotional stress at anxiety. At dito, madalas nangyayari yung miscommunication sa pagitan ng isip at katawan natin. Tignan mo yung pagkakaiba. Ang sabi ng isip natin, kailangan ko ng kape para magising. Pero ang totoo, ang bulong ng katawan natin ay kailangan ko ng tubig at pahinga para makarecover. Sabi natin, pagod lang to sa trabaho. Pero ang sigaw ng sistema natin ay, bigyan mo naman ako ng totoong sustansya, hindi puro processed food. Ito ang gap na kailangan nating isara. So, saan na tayo pupunta mula rito? Tandaan natin, ang pakikinig sa katawan ay hindi isang one-time event. Hindi to checklist na katapusin mo lang tapos okay na. It's a lifelong conversation. Isang relasyon na kailangan mong alagaan araw-araw. Dahil ang katawan mo, hindi yan kalaban. Ito ang pinakatapat mong kakampi sa buhay. So, bago tayo magtapos, ito ang mga iiwan kong paalala. Una, ang pakikinig ay isang skill. Sa una, mahirap. Pero habang ginagawa mo, lalo kang gagaling dito. Pangalawa, please be patient with yourself. Matagal mong hindi pinakikinggan ng katawan mo, so bigyan mo to ng oras para magtiwala ulit. Pangatlo, huwag mong maliitin ang maliliit na pagbabago. Yung isang basong tubig pa lang, malaki na ang epekto niyan. At hanghuli at pinakaimportante sa lahat, hindi mo kayang gawin to ng mag-isa. Kung nahihirapan ka, kausapin mo ang doktor mo. Kausapin mo ang isang professional. Ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Ito ay sign ng kalakasan. At ito na siguro ang pinakamahalagang takeaway sa lahat. Ang katawan mo na nagbibigay daan sa iyo para magtrabaho, para magmahal, para maranasan ng buhay. Karapat-dapat yan sa paggalang mo, sa pag-aalaga mo, at sa pagmamahal mo. It's your home. At ngayon, iiwan ko sa iyo ang tanong na ito. Dito at ngayon, sa sandaling ito, subukan mong huminto. Kasandali at pakinggan mong mabuti. Ano ang naririnig mo? Ano ang ibinubulong sa iyo ng sarili mong katawan? Ano man yan, this time, pakinggan mo.